Hey kid, don't ever let them What's get up inside guys? your head. Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan nyo akong maligo sa ulan. Yan, de joke lang. Samahan nyo ako magparehistro dahil first renewal ng ating Chickser. Yan. Actually, may dalawang challenge tayo for today's vlog dahil late ko nakuha yung aking ORCR. So late ko nalaman na 4 yung dulo ng aking plate number. Dapat April siya. So dapat nung April ay nagpa-extend na ako dahil may extension tinatawag, or dapat nagpa-renew na ako nung kanyang rehistro. So makikita natin mamaya kung ano yung mangyayari, ano yung proseso na gagawin. And then, ayun yung first challenge natin. And then second challenge natin, yung madalas yung tinatanong kung papasa nga ba sa LTO to, ang ating aftermarket exhaust. Pero hindi na ako masyado nag-eksperimento. Naglagay na ako ng silencer. And syempre, lagi naman nakalagay yung DB killer natin. Para sure na papasa tayo dun sa decibels meter. Kung di nyo kasi alam, kasama na dun sa pagpaparehistro yung testing ng buong function ng motor, busina, ilaw, ganyan-ganyan, emission, tsaka kasama dun yung decibels. Dapat pasok tayo dun para makapag-rehistro tayo. So, mamaya, makita natin kung ano yung proseso, ano yung requirements, magkano yung magagastos. So, pakita natin sa inyo. Okay? Samahan niyo ako guys. Tara! Video na pala muna natin. Yan. Habang malinis pa siya. Evidensyang malinis siya bago ko umalis. Ewan ko ba pag naglilinis tayo, laging umuulan. Okay, tara, biyahe na tayo. 2,000 years later. First step guys, hinto tayo dito kay Kuyang Guard and then hihiramin niya yung ORCR nyo and then ilalag nyo doon sa kanyang logbook. Ito na nga pala yung sinasabi kong schedule or chart na galing sa LTO, which is magiging basis kung kailan kayo pwede magre-renew or naka-schedule for renewal. Depende sa last digit ng plate number nyo. And then, yung second digit or yung katabi ng last digit, no, yun naman yung week kung kailan kayo dapat or naka-schedule na magpa-renew or magpa-register. If you're wondering sa LTO portal kayo nakuha, mag-login kayo doon, sign up kayo doon, makikita nyo yung mga details na kailangan nyo. So yan, tinuturo na ni Kuya kung saan yung next step. And iyon yung window 2, which is encoding. Bibigay lang natin dyan yung ORCR ulit natin. And then sila na bahala mag-process. I-advise lang din kayo na ilipat na or ipila na yung motor doon sa may testing na part or yung lugar kung saan tinetest yung mga motor. Yung lane 2, ayun ay para sa mga 4 wheels and then yung lane 3 ay para sa mga motorcycles yan. So ipipila nyo lang yung motor nyo and wait for your turn. Tatawagin tayo doon sa may cashier, which is ipapakita ko din mamaya. Naka-mic naman sila, so okay matakot na hindi nyo maririnig yung name nyo. Babayaran nyo lang yung fee dyan and then babalik na kayo doon sa may pila for testing. So habang umalis ako, inunahan ako ni Kuya. Yan, nagtawanan lang kami dyan. And then inusad lang. Ganyan lang yung proseso guys. Usad-usad lang. Sa part naman na to ay pinipicture ni Sir yung motor natin kasama yan sa proseso ng testing para may details din kung itsura, yung physical appearance, and then bibigyan nyo lang yung papel, yung documents. And then, sila na yung kukuha. So, iwan nyo yung susi nyo dyan dahil sila yung gagamit. And then, iuusad nila doon sa may mismong testing area nila yung motor nyo. Sa part naman na to guys, ito na yung part na nagdadasal ako na sana makapasa ako. Makapasa yung motor. Ito-test lahat ng functions ng motor nyo, signal lights, busina, brakes, yan. So, make sure na okay lahat ng parts na yon bago kayo pumunta dito. And even yung emission. After testing yung lahat ng function na yan and even yung emissions, ay may ipiprint lang sila yung resulta ng testing. So, dapat makapasa kayo. And then, after nyan, ay ituturo na kayong pumunta sa may LTO office. Kung saan babayaran nyo yung fee nyo sa LTO para sa OR. Pero sa case ko, dahil nga may problema tayo sa may plate number natin versus dun sa unang registration ko last year, pinapunta ako dun sa may main branch ng LTO, which is malapit lang naman, para dun daw ako magbayad sa may cashier dun dahil may penalties nga ako. Kaya nagbayad na lang din muna ako ng insurance para before going to LTO, tapos na lahat. Magbabayad na lang ako sa may cashier. Quick tip nga pala guys, kung gusto nyo mas mabilis, I suggest Wednesday or Thursday, tas bandang tanghali. Lalo na kapag umuulan. Promise twice ko nang ginawa, laging ganyan, konti lang yung tao. Before going to LTO main branch nga pala, itinanggal ko yung silencer ko. Kaya nung binati ko si Kuyang Guard dyan, medyo nagulat siya kasi medyo maingay na yung motor ko. Hindi ko talaga kaya matagalan guys na stock exhaust yung tunog eh. Kasi feeling ko din parang hindi ako safe kasi hindi ako narinig ng mga kasama ko sa kalye. Yun, share ko lang. Nung dumating naman ako sa main branch guys, ay dami sumasalubong sa akin. Pero ang sinasabi kong cashier na lang ako, yun, para mga dismayado sila. And
and then di na nila ako pinapansin. Touchdown. So even dito sa main branch ay medyo konti lang din yung tao. So sabi sa inyo talaga weekday and midday. So ang ginawa dito, pinasulat lang sa akin ni Kuya yung name ko, address, and contact number, and then siya na yung nagbigay dun sa may office para ma-process yung documents ko, and then hintayin ko lang matawag yung pangalan ko dun sa may cashier, and then babayaran lang yung necessary payment. So yan, konting-konti lang tao, di ba? Okay guys, so yan, tapos na tayo. Pauwi na tayo. To sum it up, lalagay ko na lang dyan yung ating mga nagastos para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung inyong i-prepare in case na magpaparegister na kayo. Again, as a summary, ay sa satellite ako nagpunta. Doon ako nagpa-emission, insurance, testing, tsaka nakalimutan ko, MVIR ata yung tawag nila. Basta yung testing nila. Kaso nung sa pagbabayad ng sa mismong LTO ay dito ako pinapunta sa may main branch kasi satellite niya pinuntahan ko. Dahil nga October ako nagpa-register ngayon pero yung plate number ko ay April. So nangyari ay according dun sa satellite ay magkakaroon ako ng penalty. Kaya dito ako dapat magpunta sa may main. Pero lagay ko na lang dyan kung nagkaroon nga ako ng penalty kasi 300 something lang din eh. Ang nangyari dun sa may LTO ay bumira lang tayo sa cashier, yun lang. Then okay na, binigyan na tayo ng isang pirasong bond paper. Ang laki ng, napakalaki ng OR ngayon guys. So yun lamang, sana may natutunan kayo guys sa ating vlog for today. Ang susunod nating vlog is yung maintenance vlog na. Kasi kung makita nyo, nakailaw pa rin yung change oil natin. Thank you for watching. Goodbye. And always ride safe. God bless guys. This is Kenya Travel. Na-miss ko yung bomba.